Part 23. I was inside the VIP room of a fancy skyscraper restaurant with my husband. Bigla itong nag-ayang mag-dinner sa labas nang makaalis na ang mga magulang namin. Sinabi ko nga sa kanya na imbitahan niya ang mga magulang namin ngunit hindi siya pumayag. Gusto lang raw niya na kaming dalawa lang. At sino ako para sumalungat? Isa siguro to sa naisip niyang paraan para makabawi siya kahit sinabi ko naman na okay na kami. I like to consider this as a date, too, since ito pa lang yata ang utang beses na nag-dinner kami sa labas na kaming dalawa lang talaga. Tiningnan ko ang lalaking nasa harapan ko habang pumipili siya ng kakainin sa menu. He was wearing a color nude beige short-sleeve polo and he paired it with black pants. Parang lalo lang na-define ang kulay ng balat niya sa suot niya. Lalo lang siyang pumuting tingnan, yun nga lang ay nakakasira yung mga burn blisters niya sa braso. Nakapili ka na? Tanong nito nang mag-angat ng tingin sa akin mula sa menu na hawak niya. Yup! Inilipad ko ang hawak ko sa lamesa. Tropical barbecue baby back ribs. Tumango ito saka na pinindot ang buzzer button na nasa mesa para magtawag ng waiter since nasa isang private room kaming dalawa. Agad namang may dumating na waiter para kumuha ng mga orders namin. Pinapanood ko lang si Chino na idinidikta ang mga gusto naming kainin. Minsan ay kukunat pa ang noo nito saka susulyapan ako ng tingin. Hindi ko maiwasan na hindi matawa sa kanya dahil mukhang naaalibadbaran siya sa ginagawa kong paninitig. But what can I do? I missed him. Kahit na nagkakasama naman kami, namimiss ko pa rin siya. It will take 45 minutes for the tropical barbecue to prepare, sir, imporma ng waiter. Is that okay with you, baby? Bilang sa akin ni Chino. Ngumiti lang ako sa katumango. Kaya siguro ganun katagal ay bukod sa weekend na, peak time pa. Marami na kasing guests dito ang nadatnan namin. Mabuti nga at nakakakuha pa kami ng private room. Hinayla ko ang hem ng suot kong halter neck dress na kulay maroon. Hindi ko alam kung tama ba tong isinuot ko na to o hindi. Pakiramdam ko ay masyadong maiksi, pero dahil ayos naman daw, ayon sa asawa ko, sinuot ko na, is this a dinner date, Chino? Kahit feeling ko naman ay oo, gusto ko pa ring sabihin niya. Hindi naman kasi niya sinabi na ganon kanina. Gusto niya lang na mag-dinner kami sa labas. Ma'am, I haven't taken you out for a long time. Dinilaan nito ang ibabang labi sa katikom ang bibig ng umiti. Tumaas ang dalawang kilay ko bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. Layong mga naging paglabas naman kasi namin ay kasama si Dom. Nirelax ko ang mga balikat ko at muling inayos ang hem ng suot kong dress. Itinungkod ko ang isa kong siko sa lamesa at humalumbaba. And you haven't been taking me too, mahina kong sabi habang nakatingin sa kanya. Mabilis na kumunat ang noo nito dahil sa naging pahayag ko. Halata sa buong mukha niya ang pagtatanong at pagtataka sa kung ano ang ibig kong sabihin. What do you mean I haven't been taking you to? Naguguluhan itong tanong habang masusing sinusuri ang hitsura ko. Do you want me to take you? Agad kong pinutol ang sasabihin niya para makuha niya ang gusto kong sabihin. Yes, baby. Here. I want you to take me here. Mas lalo pang nangunot ang noo nito. Hindi talaga niya ako naiintindihan sa gusto ko. Tumayo ako at hinayla ang upuan palapit sa tabi niya. Takang-taka naman itong tumitig sa akin habang pinapanood ako sa paglakad. I want this dress to serve its purpose right now. Ayla, what do you mean? Gulong-gulo pa rin itong tanong nang umupo ako sa tabi niya. Humarap ako sa kanya at muling itinungkod ang siko sa mesa. Inihilig ko ang gilid ng ulo ko sa palad ko. Tumingin ako sa mga mata niya, pababa sa kanyang mga labi, at huminto ang paningin ko sa zipper ng suot niyang pants. Nang muli kong iangat ang paningin ko sa kanya ay namimalag na ang mga mata nito. Mukhang nakuha na niya ang gusto kong sabihin dahil nakikita kong humahalo na ang kulay pula sa maputi at makinis niyang balat sa mukha. Pati yung mga tenga niya ay nagkaroon na rin ng kulay. Paano mo ako natiis? I used my bedroom voice to let him know that I want him here. Ayla pumikit ito at sumanghap. Baby, we are inside a restaurant, so. Panggagaya ko sa kanya sa madalas niyang sabihin sa akin. We are in a private room. Inilibot ko ang paningin ko sa buong silid. The ambience of this room is romantic and warm.
It's like you're in a magical place. Lalo na kapag tumitingin ka sa labas ng bintana, you'll see those sparkling city lights. Para bang naging atmosphere ng room na ito yung nararamdaman mo para sa isang tao. And we are now waiting for our food to be delivered here, ani Chino sa tinig na hindi ko alam kung gusto rin ba ang gusto ko o hindi. O baka pinipilit lang niyang labanan iyon. It will take them 45 minutes, baby, panunokso ko. Bukod pa dun, wala namang papasok na iba dito bukod sa crew na magsiserve ng mga pagkain namin. The door of this room was automatically locked the moment the waiter got out. You'll have to need a keycard. Also, we didn't order anything aside from our main course kaya mamaya pa ang balik ng waiter. Dinala ko ang kamay ko sa may hita niya na. Napakislat pa ito na parang napaso sa ginawa ko. Mariin niyang pinaglapat ang mga labi sa kapa na papikit na parang nahihirapan. Jesus Ayla, what are you doing? Mahina niyang sabi habang nagtatajes ang mga bagang. Gusto ko siyang iripan dahil halata naman sa mga mata niya na gusto rin niya ang idea ko. Pinipilit lang niya iyong labanan. Hindi na lang ako sumagot, at dahan-daang dinala ang kamay ko. Marahas itong napasinghap at agad na hinawakan ang kamay ko para pigilan ako. I miss you, pinungay ko ang mga mata ko para malaman niya na totoong namiss ko siya. At alam kong namiss rin naman niya ako. Ramdam ko iyon sa hawak ko ngayon. God damn it, really? Frustrated niyang sabi sa kapinakawalan ng kamay ko na hawak niya. Marahas pa niyang isinuklay ang mga daliri nito sa buhok. I straightened up from my seat while stroking him. His shaft slowly became alive as I continued caressing him. And even though he was looking at me in disbelief, I knew he wanted what I was doing to him. Nang hindi na niya malabanan ang ginagawa ko ay mabilis niya akong itinayo mula sa upuan at pinaupo sa lap niya. Humawak ito sa kabilang pisngi ko saka ako siniil ng malalim na halik. Hindi ko maiwasan ang pagngiti habang nakatingin sa monitor ng computer. I wasn't even able to concentrate on entering data into the system. Lumilipad pa rin ang utak ko sa nangyari sa amin ni Chino doon sa restaurant na ginawa ulit namin pag-uwi. Masyado yata akong naging mapusok noong gabing iyon. Hindi masyadong halata na sabik ako sa kanya dahil ako pa mismo ang nag-insist. Well, at least hindi niya ako tinanggihan. Kapag naman kasi siya iyong nag-aaya, hindi ko rin naman siya tinatanggihan. At hindi lang naman dahil sa gustong-gusto ko na kaya ko ginawa iyon. Katulad noong mga sinabi ko sa kanya, siya lang ang gusto kong kasama kapag gagawin iyon. I even asked him how he felt while we made love inside the restaurant. It's just that instead of answering, his whole face, along with his ears, would just turn red. I feel like he's embarrassed looking back at it. After all, who wouldn't be damn embarrassed if we almost got caught? Napaaga yung dating ng waiter, at mabuti na lang ay nakaalis na ako sa kondongan niya at nag-aayos na lang ng sarili. Hindi pa niya alam kung papaano siya iiwas ng tingin doon sa naghatid ng pagkain namin. Halatang halata talaga sa mukha ni Chino kapag may ginagawa siyang kakaiba. Birthday ko na next week. Baka may gustong manlibre sa akin dyan. Pakantang saad ni Ate Remy. Tumingin ako sa kanya at nakitang nasa tapat siya ng water dispenser. Mahina akong natawa nang pa-imple niyang sulyapan ng tingin si Avery. Sure, pinaparinggan niya ito. Mula kaninang pagpasok namin hanggang ngayon na malapit na kaming umuwi, hindi talaga siya tumigil. Ang kapal naman ng mukha mo, Ate Remy, biro sa kanya ni Eloisa. Lahat kami dito sa office ay natawa. Pati nga si Avery ay napahalaklak sa sinabi ni Eloisa. Mabuti nga ay nakakapag-usap-usap na kami ng ganito dito sa office. Hindi na ganun ka-strict si Avery. Napansin niya siguro na parang may nagmimisa dito sa loob dahil sobrang tahimik. Pero bawal pa rin ang paggamit ng cellphone dito sa loob, unless may emergency. Bakit mo pa ako tinawag na ate kung sasabihin mo rin pala na makapal ang mukha ko? Pagtataray ni Ate Remy, kurutin kita sa singit dyan, muli kaming natawa sa asaran nilang dalawa at hindi ko na sila muli pang pinagtuunan ng pansin. Sinubukan kong i-focus ang utak at atensyon ko sa trabaho kahit na paminsan-minsang sumisingit ang asawa ko sa isipan ko. Maayos ko namang ginagawa ang aking trabaho, next week na ang birthday ko. Parinag pa rin ni Ate Remy kahit na nandoon na siya sa table niya.
Napailing na lang ako. Next week pa lang naman, Tsaka, hindi ba dapat, ikaw ang manlibre sa amin? Bakit si Sir ang pinaparinggan mo? Sabat ni Kuya Fer. Hindi ko siya pinaparinggan, Ferdinand. Ipinapaalala ko lang yung promise niya, malakas at confident na sagot nito na ikinagulat naming lahat. Sabay-sabay pa namin siyang sinipat sa table niya, at pagkatapos ay si Avery na nakangiti lang habang tumatango. Hindi ko naman nakakalimutan, chill na saad ni Avery. Next week pa lang naman. Don't worry, I'm all in. Ngumiti ito. Halos tumalon si Ate Remy sa narinig at mabilis na pinuntahan si Avery sa table niya. Kulang na nga lang ay halikan niya ito sa pisngi dahil sa tuwa. At dahil nainggit ang iba, sila rin daw sana. Ako rin sana ay sasabihin ko yun kahit pabiro lang ngunit hindi ko na itinuloy. Kaya naman akong gastusan ng asawa ko, at alam kong ibibigay niya ang lahat ng gusto ko. Pero syempre, hindi narnan ako umaasa talaga sa kanya. Kaya ko rin namang gastusan ang sarili ko. Pero nakakatuwa naman kung totoong ililibre ni Avery si Ate Remy sa birthday niya. Siguro ay nakikita niya na hardworking talaga ang mga under sa supervision niya. Hanggang sa magsiuwian ay yung panlilibre ni Sir Avery ang usapan namin. Though, hindi pa namin alam kung ano ang plano ni Avery para doon, kasama naman kaming lahat sa mga ililibre niya para sa birthday ni Ate Remy. Ang kaso lang ay hindi ko alam kung makakasama ako noon. Pero since wala pa silang concrete na plano at kung ano ang gagawin, hindi ko na muna iyon iisipin sa ngayon. Paglabas namin sa company premises ay nagpaalam na ako sa mga kasama ko nang agad kung matano ang sasakyan ng asawa ko. Kaagad akong tumakbo palapit at sumakay sa loob. Mabilis naman itong humulik sa akin pagkaupo ko. At medyo nakakapanibago na wala na siyang dala para sa akin ngayon. Hindi na rin siya nag-aksaya pa ng oras para bumaba ng sasakyan at salubungin ako. Sa una ka lang pala magaling, usual ko habang nakatingin sa kanya na ikinakunot ng noo niya. Nalasahan rin siguro niya yung konting pagtatampo sa tinig ko. Ibinaling nito ang tingin sa akin mula sa kalsada. Why didn't you bring me flowers? Not even chocolates. Tinasaan ko siya ng kilay. Hindi ka rin bumaba ng sasakyan. Lalong lumalala ang kunot sa noo nito. Parang tinatanong rin ng ekspresyon ng mukha niya kung nagpapatawa ba ako. Didn't you say that I should stop giving you flowers or chocolates? Aniya sa tonong nagtataka. You also told me not to get off the car when I picked you up because your workmates were just teasing you. Tumaas ang dalawang kilay ko at inaalala kung sinabi ko ngayon. Talaga, kailan ko sinabi? At bigla na lang akong natawa sa sarili nang maalala na sinabi ko nga pala iyon kahapon sa kanya. Totoo naman kasi na nang aasar lang ang mga kasama ko. Sa loob noong isang linggo na dinadalhan niya ako ng bulalak at kung ano-ano pa, hindi mamatay-matay yung pang-aasar nila sa akin. Pati yung mga empleyado sa production ay ganun rin. Kanina ngang umagang pumasok ako, tinanong ako ng guard kung walang magpapadeliver ng pagkain para sa akin. Kahapon, Ayla, tugon niya saka na tumingin sa dinadaanan namin. Ano ba ang iniisip mo? Mahina akong tumikim sa ngumiti sa naging katanungan niya. Lumingon pa ito sa akin ngunit sandali lang. What we did inside the resto, sagot ko. Mas lalo pang lumapad ang ngiti ko nang makita ang pagbukadkad ng mga butas ng ilong niya. Kitang-kita ko rin ang pagtitikom nito sa mga labi niya. Hamon nito sa ngumisi. Oh, I suddenly remember you said you wanted to do it inside my car, too. Hindi ngayon, Chino. Natatawa kong sabi. Nang makarating kami sa apartment ay pareho na kaming dumiretso sa walk-in closet para makapagpalit ng suot. Agad kong tinanggal ang suot kong damit kahit na nandito si Chino. Wala naman na akong itatago sa kanya dahil nakita at nahawakan na niya lahat. Nahalikan na rin pala niya. I looked over my shoulder when Chino suddenly stood behind my back. May pagtatanong ko itong tinitigan at ngiti lang ang isinagot niya. I smiled sweetly when I felt his naked body against my back. He wrapped his arms around me, squeezing my boobs. Hinawakan ko ang mga braso niya nang taniman niya ng mga halik ang right shoulder ko patungo sa kabila. Magsaing ka muna, Chino, usual ko. Baka kasi kung saan pa mapunta itong paghalik-halik niya sa balikat ko, hindi pa siya nakakapagsaing.
Panira to, natatawa niyang sabi saka na lumayo sa akin at naisinuot ang t-shirts niya. Nauna na rin itong lumabas ng kwarto. Pagkatapos kong magbihis ay sinundan ko siya sa kusina at nadatnan na isinasaksak ang rice cooker. Lumapit ako sa drawer kung saan nakalagay ang mga baso. Kumuha ako ng isa at kinuha ang isang babasaging pitchel sa loob fridge. Tinawagan ka ba ni Mommy kanina? Biglang tanong ni Chino. Hindi, sagot ko habang nagsasalin ng tubig sa baso. Hindi ko pa check ang phone ko simula kanina. Bakit? Tita Cristina and Tito Honorio will have their wedding anniversary this coming Sunday, pahayag niya na tinutukoy ang mga magulang ni Joseph. Oh, okay. Tumanggaw-tango ako saka naglakad tungo sa sink para ilagay roon ang baso na ginamit ko. At alam ko na kailangan naming attend doon. Kahit na hindi nila sinabi na invited kami, matik na yun. Hindi rin kami pwedeng mawala sa kahit na anong event na gaganapin ng mga Fontanilla. She wants you to invite your Velasco family, too. Sinabi raw ni Tita Cristina, wika pa nito habang nakahilig ang lower back sa edge ng island sink. Sure thing, sang-ayon ko. Ilang taon na sila? I don't know. Ilang taon na ba si Joseph? 25. Oo yata. Sagot ko na hindi sigurado. So, 25 years na sila. Nagkibit ito ng balikat. Tayo kaya, Chino? Ilang years kaya? Hanggang saan kaya tayo aabot? Lumakad ako tungo sa kinaroroonan niya saka tumayo sa tabi niya. Agad naman niyang iniakbay ang braso niya sa may balikat ko kaya napatingin ako sa mukha niya. Sana ay umabot kami hanggang sa Diamond wedding anniversary namin. Makayanan sana namin ang mga pagsubok na darating sa amin. Walang years sa akin. Basta habang buhay tayong kasal, ngumisi ito. Itutuloy pa natin hanggang sa langit, Ayla. Hindi ko na napigilan ang sarili na matawa dahil sa sinabi niya. Ang corny talaga ng buwisit na lalaking to. Maraming taong dumalo para makiselebrate dito sa wedding anniversary ng mga magulang nila Avet na ginaganap ngayon sa isang grand ballroom ng isang kilalang hotel. Nandito yata halos ang mga kamag-anak nila both sides. Kumpleto rin ang mga Fontanilla. At bukod pa sa mga relatives nila, nandito rin yung mga katrabaho at mga kaibigan nila. Pati ang mga Velasco ay nandito rin ngayong gabi, ngunit ang mga tita at tito ko lang ang pumunta. Hindi naman kasi pwedeng isama si Lola. Hindi rin naman sumama si Doreen, at alam ko na ang dahilan. Hindi rin nila sinama ang mga pinsan ko. Nakikipag-usap ako kasalukuyan sa ibang kamag-anak nila Chino kasama si Mommy. Marami na rin silang naging tanong sa akin tungkol sa nangyari 4 years ago. Minsan ay ayoko na lamang sumagot, pero dahil hindi naman ako pinalaking bastos ng mga magulang ko, kinailangan kong sabihin sa kanila kung papaano ko nalaman. Pero hindi ko binanggit yung tungkol sa mga sinabi at ginawa ng lola ni Chino. Nagsinungaling ako dahil kasama ko ang nanay ko, at nanay niya iyong naging dahilan. Hay! Di hindi na Fontanilla ang gamit ni Ayla ngayon. Tanong ng matandang kamag-anak nila Chino saka sumulyap ng tingin sa akin. May panghihinayang pa ang tinig nito. Gusto ko sanang sabihin na Fontanilla na ulit ako. Gusto kong ipagyabang na binigay na ulit sa akin ni Chino ang apelyido nilang ngunit ngumiti na lang ako. Chino will turn her back to being Fontanilla again, auntie. Halos mas amid ako sa isinagot ng nanay ko sa kausap namin. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya iyon sa mga kamag-anak nila. Kusa nga muna akong lumayo ngayon kay Chino para lang hindi kami mapag-usapan kapag nakita nila kamig dikit na dikit. Alam kong hindi pa naman alam ng ibang kamag-anak nila ang tungkol sa amin. Ang alam lang nila ay ampun ako. What do you mean, Carla? Yuzisa ng isa pa naming kasama dito sa table saka naguguluhang tumingin sa akin. Bigla akong kinabahan dahil baka mag-cause pa ng issue dito ang tungkol sa amin ni Chino. Alam ko naman na may mga kamag-anak pa rin sila na hindi matatanggap ang relasyon namin dahil nakilala kami bilang magkapatid. Pero ano ba ang ikinakatakot ko? Si Mommy nga ay proud pang sabihin sa kanila na gagawin ulit akong Fontanilla ng anak niya. She's Chino's girlfriend, aunt. Marahang tumawa si Mommy saka umakbay sa akin. Nirelax ko ang sarili at ngumiti sa mga kasama namin sa table na hindi ko moari kung nandidiri ba o ano dahil sa sinabi ng nanay ko. But they used to be siblings, Carla. She used to be your daughter. Bakit niyo hinayaan? Kontra ng isa pang matanda.
Used ka, yes. But they aren't siblings anymore, pagtatanggol ni mommy. And she is still my daughter, aunt. Magiging legal na rin kapag ikinasal sila ni Chino. Matamis na ngumiti si mommy sa mga kausap. O baka nang iinis lang siya. Baby, tawag ng isang tinig mula sa likuran. Pareho-pareho kaming napalingon sa naglalakad palapit sa amin na si Chino Alaric na mature tingnan sa suot niyang three-piece formal suit na kulay gray. Mom gently patted my shoulder. Siguro ay gusto na rin niya akong umalis rito para maiwanan na ang mga kausap namin sa table. Binaling ko ang ulo ko sa kanya at ngumiti. Tumanggaw naman ito kaya tumayo na ako. Yuck! Tanong ko kay Alaric nang lapitan ko siya. Are you not hungry? Kinuha nito ang kamay ko habang naglalakad kami tungo sa kung saan. Kakakain ko lang, usual ko. Tapos na rin naman ang mga ceremonies nitong anniversary party kaya pakalat-kalat na lang ang mga ibang bisita. May kanya-kanya rin silang mga kausap. Ni hindi ko na nga mahanap ang mga tita at tito ko. Hindi ko rin makita ang mga pinsan namin na paniguradong may sarili ng mundo. O baka umiinom na ang mga yon ng hard liquor. Anong pinag-uusapan nyo nila mommy? Yuzisa ni Chino. Wala naman, sagot ko. Pero sinabi na niya sa mga kamag-anak nyo ang tungkol sa atin. Matamis akong ngumiti nang maalala kung papaano sabihin ni mommy na magiging anak niya ako, legally. Kamag-anak mo na rin naman sila, aniya na parang nainsulto pa. Hindi naman nila alam, depensa ko. Nagtataka akong napatingin sa kanya nang bigla siyang huminto sa paglakad. At dahil hawak niya ang kamay ko, napahinto rin ako. Do you want me to announce here that we're married? Tumaas ang mga kilay nito habang nakatingin sa akin. Hindi. Magiging show stealer ka pa. Fu. Alatak ako. Ngumisi lang ito saka na kami nagpatuloy sa paglakad. At hindi ko alam kung saan kami pupunta sa ngayon. Hindi ko alam kung kanino kami makikihalubilo sa mga taong nandito. Huminto kami sa bandang gilid kung nasaan ang kumpol ng mga lalaki na nakatayo na kasing edad lang ni Daddy. Kahit si Dad ay nandito, at ang hula ko ay pinsan nila itong mga kausap nila. Oh, here she is, masiglang wika ni Daddy nang ailapit ako ni Chino sa kanya. Kunot ang noo ko at naguguluhan sa kung bakit kami nagpunta dito. Ano ba ang gagawin ko dito? Puro lalaki ang mga to. Pero mukhang hinihintay ako ni Daddy. At hindi ko alam kung bakit. Hindi ko na rin kailangang bumeso sa kanila isa-isa dahil nagawa ko na yun kanina sa mga kamag-anak ng mga Fontanilla. She is my girlfriend, Tito. Umakbay si Chino sa balikat ko matapos niyang sabihin yun. Aba, kapatid mo yan, di ba? Gulat na sabi ng isang lalaki. Mahinang tumawa ang mga tito ko, pati na rin si Daddy. Kahit si Chino rin ay bahagyang natawa dahil siguro sa gulat na rumahistro sa mukha nung nagsalita. I really hate that recognition, bulong-bulong ni Chino. Nagkamot pa ito ng kilay habang may pilit ng ngiti. Hindi, Rod, sagot ni Daddy. Alam mo naman ang nangyari noon. Tumanggaw tango ang Rod na tinawag. Hingan mo na sila ng apo, Gerard. Hindi na kayo ba mabati ni Carla? Sabat ng isa nilang kausap na mukhang mas matanda sa kanila, hindi pa pwede, Tito. Kailangan muna nilang magpakasal. Magagalit ang mommy nila. Tumawa si Daddy. Bigla akong nakaramdam ng hiya saka pasimpleng nilingon si Chino. Napagtanto ko rin na iba talaga ang mga babae sa lalaki. Iba yung takbo ng isip nila. Hindi sila pala tanong sa kung paano nangyari, bakit hinayaan ng mga magulang namin na mangyari kami kahit na netoringan kaming magkapatid noon. Pakiramdam ko ay mas madali para sa mga lalaki ang tumanggap. Hindi na kailangan ng mahabang paliwanagan, mga pasikot-sikot na usapan. Kaagad nilang naiintindihan kapag sinabi mo ng minsanan. But that's just my 2 cents, though. Iba-iba naman talaga ang utak ng mga tao. Mayroong mabilis tumanggap kahit hindi mo na ipaliwanag, at siguro ay may hindi rin ganon. Hindi yan, pinsan, tutol ng isa. Kapag nakita na ni Carla ang apo niya, makakalimutan niya ang galit niya. Mahina akong natawa saka na lamang napailing. Parang sa mga lalaki ay biro lang ang usapan na ganito, pero sa mga babae, paniguradong seryosohan talaga. Narinig mo, hindi naman magagalit si mommy kapag nakita na niya ang apo niya, pahayag ni Chino habang naglalakad kami tungo sa table kung nasaan ang mga pinsan namin. Ngumiti ako at kumaway sa mga tita ko nang madaanan ko sila.
Naipakilala ko na rin naman si Chino sa kanila at wala naman silang sinabi na hindi namin nagustuhan. Okay lang naman sila kay Chino. Ginagawa naman natin, di ba? Saad ko. Hindi siguro talaga ako sharpshooter. May himig ng panghihinayang ang tinig nito. Hinampas ko ang braso niya sa ka-armiling. Iba't ibang tao pa ang nakausap naming dalawa na mukhang nakikiusyoso lang dahil sa magkahawak kami ng kamay ni Chino habang naglalakad. Nang makarating kami table kung nasaan ang mga pinsan namin ay kaagad na sinalubong ng mga barkada ni Joseph si Chino at nakipag-usap. Umupo naman ako sa bakanting silya kung saan katabi ko Diana. Buhat-buhat naman ni Liam si LJ na mukhang inaantok na. Nakipagkwentuhan ako kay Diana habang abala rin ang asawa ko sa pakikipagkwentuhan. Inilibot ko ang paningin para hanapin ang bunso kong kapatid, at natanong ko siyang nakadikit kay Mommy habang may kausap ito. Chino, tawag ko sa asawa ko nang makaramdam ako ng gutom. Abala ito sa pakikinig sa mga sinasabi ng barkada ni Joseph habang nakahalukip-kap. Nandito rin naman si Jared pero bukod doon sa kamustahan namin kanina, hindi na kami nag-usap pa. Nakita ko ang paglingon sa akin ng asawa ko ngunit hindi man lang ito lumapit sa akin. Muli ko siyang tinawag. Kunot-noo naman itong tumingin sa akin pero hindi pa rin talaga ako nilalapitan. Nagpa siya akong tumayo at ako na mismo ang lumapit sa kanya. In-excuse ko siya sa mga kausap niya. Kanina pa kita tinatawag, sabi ko, ba't hindi mo ako nilalapitan, naririnig mo naman ako. First of all, don't call me Chino again. Kumunat ang noo sa naging pahayag niya. What are you saying? Second, why don't we try that again? Mahina akong napamura nang bumalik ito sa mga kausap niya. Hindi ko alam kung ano ba yung sinasabi niya. Ano ba ang nangyayari sa kanya? Puzzled akong bumalik sa upuan habang nakatingin pa rin sa kanya. Mas naramdaman ko pa ang gutom at ayoko nang lumakad tungo sa table kung nasaan ang mga pagkain dahil sa mga suot kong sapatos. Sumakit na ang mga ankle ko. Chino, tawag ko ulit sa kanya. Hindi niya ulit ako nilingan. Baby malambing at malakas kong sabi na mabilis niyang ikinalinggan sa gawi ko. Pati nga yung mga kausap niya ay napalingon rin. Ngumiwi ako sa isip ko nang matanto na ganun ang gusto niyang itawag ko sa kanya. Gusto niya na ipangalandakan ko sa mga tao dito yun. Baby, come here. Muli kong tawag sa mas pinalamang panatinig. At para itong tanga na kaagad naglakad palapit sa akin. Hindi ko alam kung ano ang trip ng lalaking to. Do you want something? Nakangiti nitong tanong. Iba talaga ang saltik nito sa utak. I'm hungry, saad ko. Hungry for food, unti-unti nitong ibinend ang likuran para mailapit ang bibig sa may tenga ko. Or for me. Ngumiti ng matamis saka na tumayo ng maayos. Iminuwestro ko naman ang kamay ko na ay lapit niya ang ulo sa akin. Food, masama ko siyang tinitigan matapos may bulong yun sa tenga niya. Oh, I thought you were craving me again. Pinisil nito ang baba ko sa kasandaling hinagkan ang mga labi ko. Hindi na niya alintana ang mga kamag-anak nala na nandito. Halos naririnig ko ang bawat usapan ng mga tao dito sa loob ng cafeteria. Rinig na rinig ang tawanan, asaran, at kulitan ng mga ibang empleyado. Pati itong mga kasama ko sa mesa ay wala ring hintong nag-uusap-usap. Pero kahit anong ingay ang pumapasok sa mga tenga ko, hindi ko pa rin mapigilan ang pagbagsak ng mga talukap ko. Nagmistula pang musika ang ingay dito na dinadagdagan ng antok sa buong sistema ko. Inalis ko sa pagkakahilig ang ulo ko sa pader sa kapinilig. Katatapos lang kasi naming mag-lunch kaya tinatamaan ako ng lintik na antok ngayon. Ayla, pwede ang +1, pupungay pangay ang mga mata ko nang tingnan si Princess. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila dahil inaantok talaga ako rito. At hindi ko alam kung anong +1 ang sinasabi nito at kung tungkol saan yun. Anong +1? Tak-ang tanong ko sa kahumikab. Pare-pareho naman silang tumingin sa akin. Pati si Avery ay nakalingon sa gawi ko habang natatawa na naiiling. Tumaas ang mga kilay ko sa kanilang lahat. Para kasing may sinabi ako na hindi maganda. You aren't listening, are you? Wika ni Avery na nakangiti. Pilit akong ngumiti sa kaumiling. Ano ba ang pinag-uusapan nila? Malapit na kasi akong mag-doze off kanina kaya talagang wala akong narinig. O naririnig ko man sila, hindi ko na alam kung ano ang pinag-uusapan nila.
It's about Ate Remy's birthday. Sa Saturday na yun, ani Eloisa. Manliliber si Sir Avery. Sinulaya pa niya ito ng tingin. Saan nga sir? 7th Street, tugon naman nito. Tumanggaw-tango ako sa ngumiti. Okay lang. That's it. Tinaasan ako ng kilay ni Ate Remy. Walang clear confirmation if sama talaga. Tipid akong ngumiti dahil hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Ayoko namang sabihin agad na oo, sasama ako. Or oo, makakapunta ako dahil ayokong gumawa ng sariling desisyon. I have to ask Chino about his opinion. Hindi ako sure, pero try ko. You can take Chino with you, ngiting-ngiting suhestyon ni Princess. Kakausapin ko, pagtatapos ko sa usapan. Nang matapos ang lunchtime at makabalik na kami sa office ay mas lalo kong nadama ang antok dahil bukod sa malamig na, ang tahimik pa ng mga kasama ko. Ilang beses rin akong nagpabalik-balik sa banyo para maghilamos ng mukha baka sakali sanang magising ang diwa ko, ngunit wala pa rin. Tumingin ako sa mga kasama ko dito sa office, at pati na rin sa dalawang CCTV na nasa magkabilang sulok ng kisame. Alam kong hindi na ako mahahagip ng mga yun dito kapag idinukmo ko ang ulo ko dahil matatakpan ako ng computer. Wala namang masama kung matutulog muna ako saglit basta huwag lang pahuhuli. Tsaka, ito pa lang naman ang unang beses na gagawin ko. Natutulog rin naman minsan iyong mga kasama ko kaya okay lang naman siguro. Nagtatago pa nga minsan si Eloisa sa ilalim ng table niya para lang maibsan ang antok na nararamdaman. Alam kong mali, pero, bahala na. Halos umiyak pa ako nang maidukmo ko ang ulo ko sa mga braso ko at may pikit ang mga mata. Napaka-komportable ng pakiramdam ko at parang ang gone-gone ng loob ko na nagawa ko ito. Malapit na sana akong lamunin ng kawalan ng bigla kung marinig ang isang tinig na nagpawala sa antok ko. Need another bathroom break, Ayla. Mabilis akong nagangat ng ulo at nahihiyang ngumiti kay Avery na ngayon ay nakatayo sa harapan. Tinatap-tap pa niya ang hawak niyang folder sa kabilang palad habang nakangiti sa akin. Sorry, sir, inayos ko ang nag-ulo kong buhok sa kamarahang pinilig ang ulo. So, aren't you going out with US on Saturday? Tanong nito habang nilalapag ang isang folder na mayroong OA shift prod. Isa na label, I'm not sure, sir, tugon ko sa kasimpleng ngumiti. Kung gustong sumama ng boyfriend ko, sasama ako. Kapag hindi, udyok nito saka itinagilad ang ulo. Nagkibit lang ako ng balikat. Paki-encode na ang mga OT ng A-shift. Last week pa pala yan, nakalimutan na namang ibigay tinuro nito ang folder na nilapag niya sa lamesa ko. Copy, sir. Hindi na muli pang nagtanong si Avery at umalis na kaya inumpisahan ko na ang mga pinapatrabaho niya. Hindi ko alam kung pasasalamatan ko siya o hindi dahil bigla na lang talagang nawala ang antok ko. Nagulat yata ako masyado noong nagsalita siya. Nang uwian na ay naiwan akong mag-isa sa shed dahil wala pa si Chino. Sinasabay ako ni Avery ngunit nadala na ako. Sobrang nadala na ako kaya kahit abutin pa ako ng bukas dito, hihintayin ko ang asawa ko. O di kaya ay magko-commute na lang ako. Pero hindi naman inabot ng kalahating oras ang paghihintay ko sa asawa ko nang matano ko ang sasakyan niya. Kaagad akong sumakay sa loob, at bahagyang nangunot ang noo ko nang makita na parang matamlay ang hitsura niya. What's wrong? Curious at may pag-aalalang tanong ko pagkatapos ko siyang halikan. Tipid lang itong ngumiti sabay iling. Kahit na nangangati ang dila ko na magtanong ay hindi ko na lang ginawa. Baka ayaw muna niyang sabihin ngayong nagdadrive siya. Siguro pag-uwi sa bahay ay doon na siya magsasabi. Pero hindi ko maiwasang kabahan kung ano ba talaga ang problema niya. Naisip ko nga kung may nagawa ba akong hindi maganda kaya ganito siya subalit wala naman. Hindi naman kasi ganito ang usual niyang hitsura kapag sinusundo niya ako. Nang hindi ko matiis ay inilapat ko ang likod ng palad ko sa pisngi niya, at normal naman ang timpla ng balat niya. Mukha pa itong nagulat dahil bigla itong napalaygon pero kaagad rin siyang ngumiti ng matamis, at parang pusa na ikiniskis pa ang pisngi. I'm not sick, baby. Wika niya nang tanggalin ko ang kamay ko sa pisngi niya. Bakit ka matamlay? Concern kong tanong. He wrinkled his nose while licking his lower lip. I'll tell you when we get home. Pagdating namin sa apartment ay kaagad ko na siyang tinanong.
Hindi na nga ako nakapaghintay kung ano yung sasabihin niya kaya binubuksan pa lang niya ang pintuan, inumpisahan ko na ang pagtatanong. Tell me now, Alaric, antag ko habang umuupo sa single-seat couch na kangisi namang umupo si Chino sa pahabang umupuan. Ipinatong niya ang magkabilang braso sa sandalan habang nakatingin sa akin. Damn, my second name sounded so hot when it rolls off your tongue, Anya. Do you know you're turning me on just by calling me Alaric, Ham? Tinaas nito ang mga kilay. Mabilis akong napairap sa tinuran niya. Kung ano-ano na lang talaga ang pumapasok sa utak nito. Shut up. Huwag mong ibahin ang usapan. Pagtataray ko. Sabihin mo kung ano ang sasabihin mo. Humalaklak ito saka inabot ang kamay ko na nakapahinga sa armrest. Hinawakan niya iyon at bahagyang hinayla. Tumayo ako dahil iyon ang gusto niyang mangyari. Kaagad niya akong inilalayan sa paupo sa kondongan niya. Humugot ito ng isang malalim na hininga at iniyakap ang mga braso sa bewang ko. We have a company outing this coming weekend. Tipid itong ngumiti habang nakangitin sa mga mata ko. This coming weekend. Ilang araw. Yuzis ako. Do you want me to come? Hindi nito pinansin ang tanong ko. At sa nakikita ko sa mga mata niya, parang ayaw naman niyang sumama. Well, if you want to come, then go, pang-uudyok ko. Tsaka, company outing nyo yun. Para makapag-relax na rin kayo at makabond mo yung mga workmates mo. Yes or no? Yes. Because why not? You need that, Chino. Ayoko naman na hindi siya sumama dahil lang sa ayoko. Sigurado naman akong sa mga nakalipas na taon na nagkaroon sila ng company outing, nakasama siya. Are you sure you want me to come? Paano ka dito? I'll be gone for 3 days. Inipit niya ang ilang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga ko.